The Reader's Faith. Ang pinapaksa po natin ay ang katuluyan ng tinatawag na who has the intellectual property rights about salvation. Hindi lamang po about salvation, kundi ang tungkol sa karapatan ng pangangaral ng tinatawag na kaligtasan. Alam nating umiikot ang paglilingkod ng tao sa Diyos sa bayang Israel. Subalit, humahantong sila na sila'y sumasama dahil na rin sa kagagawan ng kanilang mga tagapamuno, saserdote, mga propeta. Yan ang kasaysayang natala po sa loob ng Biblia. Pero papayagan ba ng Diyos na matakwil ang kanyang bayang Israel? Ang nakasulat po sa Roma 11:1 hanggang 4. Ang binabanggit po doon, itatakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, mula sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Hindi itatakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa ay kanya nang pinili. Hindi nyo ba nabasa kung papaanong namagitan si Elias laban sa Israel na sinasabi, Panginoon, pinatay ka nila ang iyong mga propeta, ginibay ka nila ang iyong mga dambana, at ako'y natirang mag-isa at minimithi pa rin nila ang aking buhay. Pero itong si Elias, sa hindi niya pagkaalam, propeta po yan ng Diyos, isa sa pangunahing propeta. Nagtiray ka ako sa akin ng 7,000 lalaki na kailan may hindi nagsipaglingkod kay Baal. Ayan po ang kasaysayan niyan, na hindi ko mo propeta kay alam mo na ang lahat ng mga bagay, katulad na nangyari dito kay Elias. Gayon din naman sa huling panahong ito ay may isang nalabi ayon sa biyaya. Kaya hindi po naputol ang paglilingkod. Kung napuputol man yan, patuloy pa rin binubuhay ng Diyos at pinapayagan ng Diyos na sila ang manatiling naglilingkod sa Kanya sa habang panahon ng kanilang buhay, ay hindi sila iniwanan ng Diyos ng gayon-gayon na lamang. Ay hindi ba nakasulat doon sa 21:43 ng Mateo? Aalisin ka sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Abay, huwag po nating dalus-dalusin ng pagbasa. Kinakailangan pag-aralang mabuti. Sino ba yung nagsasalita? At sino ba yung kinakausap nung nagsasalita? Kasi po, noong mga panahon na yon, ang mga saserdote, mga pariseo, sila po ang tinatawag na nangangasiwa ng templo ng Diyos o sa bayan ng Israel na dinatnan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagka tinignan po nating maigi, ang tinatanggalan ng karapatan ay yung mga saserdoteng nangangasiwa, mga pareseong kasama-sama na itinataguyod ang simulain ng propeta Moises. Sapagkat nang dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po yan ang kinikilala. Sila po ang nasa poder noon Si Kristo po noon, kinu-question nila. Abay, ano ba ang karapatan mo at ginagawa mo ang bagay nito? Di hinahanapan ng karapatan. Bakit? Ang nangangasiwa kasi sa templo, sa paglilingkod sa Diyos, mga Levita lang, mga saserdote. Ang pumalit sa kanila mga Galileo. Doon po nakasulat sa Gawa 2:7. Ano sabi nila? Hindi ba mga Galileong lahat ang nagsisipagsalitang ito? Ano ba paniniwala nila sa mga taga-Galilea? Dito po sa Juan, bumasa po tayo. Sa 7,
ay ganito po ang nakasulat. 7:41 hanggang 42. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapwat sinasabi ng ilan, ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Ayan, sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Hindi po nila kinikilala mga Galileo na para siyang humalili. Wala kang karapatan yan. Maski nga ang ating Panginoong Jesucristo, tignan nyo doon sa Hebreo 7:14, nakasulat po, anong paniniwala kay Kristo? Sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaon ay walang anumang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Kaya hindi nila mapaniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo. Paano ang kinakalkal? Yung karapatan. Ano ba? Ikakarapatan mo ba? Ganon din yung mga eskriba, mga pariseo. Yan bang gagayahin natin? Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tinanggal yan sa bansang Israel. Sila, 9:4 ng Roma nakasulat, napawang mga Israelita sa kanilang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang tipan, ang kapangakuan, ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos. Kaya mula kay Abraham na siyang pinangakuan ng Diyos na gagawing isang malaking bansa hanggang langit, puro Israelita po yan na kinikilala ng Diyos, 7:5 hanggang 8. Yan ang 144,000 na tinatakan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat angkan ng lahi ni Israel, mula kay Huda hanggang kay Benjamin, tigla 12,000 sa 12 angkan. Yan ang naging dapat sa Diyos. Tignan niyo, babasahin ko sa inyo dito sa Apokalipsis 21. Ano pong nakasulat dito? Sa 21:10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay ang 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon, na siyang 12 angkan ng mga anak ng Israel. Tingnan nyo hanggang doon sa paraiso sa bayang banal. Yan kinakanta-kanta pa natin 12 pintuan, bawat isa'y may anghel. Abay, tila dati walang dati, gumawa nun kaya pati yung kanta nun, tiniwalag na rin Ewan ko kung kinakanta pa rin hanggang ngayon yun. Ginaganyak nila ang mga kapatid na doon parang ini-insinuate nilang kasama sila ron. Hindi po. Pero ipaglilingkod ko po sa inyo kung lolobin ng Diyos, saan ba tayo nahandun doon samantalang tinukoy dito, mga Israelita yan hanggang langit, sapagkat si Kristo man nagpatotoo, 15:24 ng Mateo, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ganyan po ang pangyayari dyan. Kaya yung bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit, sino po yun? Yun ang mga angkan ng lahi ni Israel. Ito ang tunay na may intellectual property rights about salvation sa paglilingkod.
Ba hindi ka, wala naman ikang katotohanan na ngayon kundi ito eh. Abay, huwag ganun ka bilis. Kung meron mang tinutukoy na katotohanan, 14:6 ng Juan, iyan ang ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Akong daan, katotohanan at buhay. Tayo, hindi tayo po pwedeng maging katotohanan, pero pwede tayong maging tagapagdala ng katotohanan. Pero kung hindi natin dinadala ang katotohanan ng Kristo, hindi tayo maaaring maging tagapagdala ng tinatawag na katotohanan. Yan ang dapat nating tignan. Ang tao, totoong tao yan, pero anong kalagayan ng tao? Walang matwid sa lupang gumagawa ng mabuting hindi nagkakasala. Hindi ka magkakamali ang sugo. 7:17 hanggang 18 ng Juan. Tama yun. Pero sino yun? Hindi kayo yun eh. Bakit? Si David, nagkasala. Si Pedro, tinuligsa ni Pablo. Itinuwid ni Pablo. Bakit? Kung isipin natin, siyang pinagbigyan ng susi ng kaharian ng langit. Pero kinwestiyon ni Pablo. Si Pablo man, tinampal din ng Diyos para huwag magpalablo ng labis. Yan ang mga sugo ng Diyos kung tutusin eh. Pero nagkamali. Sino yung hindi nagkakamaling yun? Si Kristo yun, hindi kayo. Sapagkat sa unang Pedro 2:22, ang nakasulat, siya'y hindi nagkasala, ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sugo lang daw ang makapangangaral. Tama yun eh. 10:13 hanggang 15 ng Roma. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Sino ba'y sinugo? 10:5 ng Mateo. Yun ang 12 apostol. At kasama dyan si Pablo, 2 Korinto. Basahin ko po sa inyo. Sa 5:18 nakasulat po ganito. Datapwat ang lahat ng mga bagay ipawang sa Diyos na pinapagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, hindi binibilang sa kanilang kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Mga apostol yun eh. Bakit mo isasalaksak yung sarili mo dyan? Ano sabi ng mga apostol? 4:9 ng unang Korinto, pinalitaw ng Diyos kami na kahuli-hulihan na sa lahat upang maging panoorin ng sanlibutan at ng lahat ng tao. Anong kailangan natin? Matuto tayo sa kanila, huwag hihikit sa nakasulat. Ano ang kanilang isinulat? Yung nakita, narinig, upang tayo magkaroon ng pakikisama sa kanila at may pakikisama tayo kay Kristo at sama. Ngayon, ano mangyayari ngayon sa atin? 4:16 ng Kolosas, basahin ang sulat na ito. Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Nakiangkas lang tayo eh. Pagkatapos gusto nating angkinin yung inangkasan natin. Baka matulad tayo doon sa isang senador na kasuhan ng plagiarism ba yun? Na tinatawag. Tayo hintil lang tayo na isinangkap 3:6 ng Efeso. Mga tagapagmana may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus. Sayang po at napakaikli ng panahon para sa akin. Loobin ng Diyos na ang ganitong mga bagay mabigyan natin ng pansin. Huwag ang ating sarili. Patnubayan tayong lahat ng Panginoon. Magandang araw po.